Hello po sa inyong lahat. Welcome sa aking channel, lalo na sa mga bago pa lang dyan. Hello po sa inyo. Sa video ko ngayon guys, ay isi-share ko sa inyo kung paano magpa-register sa SIM card na Token Text, Smart, and Sun Cellular. So, itong tatlong SIM card na ito guys, iisa lang sila ng link at same lang yung process ng pag-register. Yan. So, bago tayo mag-start, meron muna akong babasahin. So, ito ang SIM Registration Act, Republic Act number 11934. Nag-start to guys last 2 days lang nitong December 27, 2022. And we can register multiple SIM cards with the same name and details. So, pwede tayo mag-register guys ng maraming SIM cards gamit ang same lang na pangalan at informations. Ayan. And we can register within 6 months or until June 23. So, hanggang next year pa yung pag-register guys. So, mahaba-haba pa yung time natin na mag-register. Pero, as early as now, na pwede naman tayong makapag-register, ay mag-register na tayo. Wag na nating patagalin pa para hindi na tayo maabala sunod. And then, just provide one valid ID. So, mamaya guys, sasabihin ko sa inyo yung mga IDs na pwede dito sa SIM registration. At ang pag-register po guys ay free lang, wala pong bayad. Ayan, so, bakit nga ba kailangan nating mag-register? Bakit kailangan i-register natin yung ating mga SIM card? So, nais maprotektahan ng SIM Registration Act ang mga users mula sa kahit anong krimen na ginagamitan ng SIM card. Internet o electric communication tulad ng, pero hindi limitado sa, terorismo, text scams, unsolicited. So, pag sinabing unsolicited guys, for example, may nag-text sa inyo na nanalo daw kayo ng 500,000 pesos. Where in fact, wala naman kayong sinasalihang kahit anong palaro. So, yun yung isa sa mga example ng unsolicited. Mahalay or obscene. So, pag sinabing obscene guys, it has something to do with sexual matters. So, maaring ma-offense kayo or ma-disgust kayo. Then, bank fraud. So, it is an illegal act that involves the use of deception to obtain money. So, may kinalaman sa pera. So, yung nababalitaan nyo sa news guys na yung ATM nila na naubos yung laman, nabawasan yung laman, yung mga ganon. So, isa yun sa mga example ng bank fraud. Libel. So, ito yung paglalabas ng details or statement na hindi totoo, na maaaring ikasira ng inyong reputasyon. So, sample of libel. Ganon din sa anonymous online defamation, trolling, hate speech, at pagkalat ng digital disinformation or fake news. Ayan, so, kung nakaregister yung inyong SIM card guys, may iwasan nyo yung ganitong mga problema ng SIM card. At madali lang nilang matrace kung sino yung taong gumawa ng hindi maganda or gumawa ng ilan sa mga ito, madali nilang matitrace kasi nga nakaregister na yung mga SIM card. Mas madali na nilang matitrace ngayon unlike before na wala pa itong SIM Registration Act. So, yun yung kagandahan ngayon. Kaya, mag-register po natin ito ng ating mga SIM card. So, ayan, before kayo mag-start guys, kung hindi nyo memorize yung inyong mga cellphone number, isulat nyo na muna para mamaya, pag andun na kayo sa website, ay hindi kayo maabala pa na pumunta sa inyong contacts. So, at least, andito na nakasulat na, dire-diretso na kayo doon. Tulad itong ginawa ko. And then, i-ready nyo din yung inyong valid ID, picturean nyo na yung sa front lang, sa harapan, ayan, picturean nyo na yung inyong valid ID. Although may options naman kayo doon, pwedeng live nyong pipicturean, pero mas maganda yung nakapicture na para hindi kayo mahirapan na ayusin, i-align, i-focus yung picture. Ganon din sa guys, sa selfie. May selfie kasi kayo doon. So, pwede ring on the spot kayong mag-selfie doon or mag-selfie na lang kayo ngayon.
Ayan. And then, ito pala guys, yung mga IDs na pwede dito sa SIM card registration. Una, passport. Next, Philippine Identification System ID or PhilID or National ID. Next, SSS ID or Social Security System ID. Next, GSIS ID or Government Service Insurance System e-card. Next, LTO ID or Driver's License. Next, National Bureau of Investigation Clearance, NBI Clearance, Police Clearance, Firearms License to Own and Possess ID, Professional Regulation Commission ID or PRC ID, Integrated Bar of the Philippines ID, Overseas Workers Welfare Administration ID, BIR ID or Bureau of Internal Revenue ID, Voters ID, Senior Citizens Card or ID, UMID ID or Unified Multipurpose Identification Card, Persons with Disabilities Card, and other valid government-issued ID with photo. So, para naman sa mga minors, sa mga minor de edad guys, so yung SIM card nila, bali yung parents or guardians, yung magre-register noon gamit yung kanilang informations and ID. So, diba yung mga minor de edad, wala pa silang ID. So, yung ID ng parents or guardians nila muna yung gagamitin. Ayan, gagamitin. So, ayun. So, ito na. Meron kayong 2 options, guys. So, yung first options, pwede kayong gumamit ng QR code scanner application. Yung pangalawa, pwede naman yung link, itatype nyo lang mismo sa Google Chrome. Ayan. So, yung ginawa ko, guys, gumamit ako ng QR code scanner na application. So, ito yun siya. Ayan. I-type nyo lang yan sa Play Store. And then, ito yung logo na i-install nyo. Kasi ang daming naka-appear dyan. Baka malito kayo. Itong logo yung i-install nyo. And then, after nyan ma-install, i-open nyo. Then, i-click nyo yung gallery icon sa taas. And then, click photos. Then, hanapin nyo yung, ito pala guys, papakita ko sa inyo. So, bali meron 3 QR code. Yung sa dito, sa Globan TM at sa Smart Token Text and Sun Cellular. So, pinaghiwalay-hiwalay ko sila. Ito, ginanon ko siya. And then, kinuha ko yung picture na yan. And then, pag-click nyo ng picture na yan, guys, automatic lalabas sa taas, a-appear sa taas yung kanyang link. Then, gagawin nyo, i-click nyo yan. And pag-click nyo yan, andyan na kayo sa website ng pag-register. So, yung second options naman, yung link, ay yung link na yan, yung smart.com.ph/simreg. yan yung itatype nyo sa Google Chrome, sa taas. Ayan. Then, after nyan, mapupunta na kayo sa website ng pag-register. So, yung akin guys, yung ginamit ko ay yung QR code. Ayan. So, kapag nandyan na kayo, mag-start na tayo guys. Syempre, need nyo po ng load pang internet guys. Kasi hindi kayo makakapasok sa website kung wala kayong load pang internet. At dun kayo pumesto sa lugar guys kung saan medyo malakas yung signal para tuloy-tuloy yung connection, hindi siya mag-time out. Okay? So, after nyo, i-click yung link. So, mapupunta kayo dito guys. Ayan. So, ang gagawin nyo, scroll down lang kayo. Ito sa baba. Ilagay nyo yung number nyo dyan. So, diretso kayo 9, wala nang 0. And then, i-check nyo yung I have read and understood the terms and conditions. Ayan. And then, pag-check nyo yan, itong resend OTP, ma-highlight yan. So, i-click nyo yung resend OTP. Pag-click nyo ng resend OTP, guys, may magte-text sa inyo na OTP code. Ayan. So, huwag nyo po itong isi-share guys kahit kanino sa mga unknown and untrusted persons. Ayan. So, after mag-text ng OTP, i-type nyo dyan, i-type nyo kaagad dito sa baba. I-type nyo dito sa baba guys, yung OTP and then click Verify OTP. Then, pag-click nyo ng Verify OTP, ito kaagad yung appear success. So, click nyo lang yung OK. And then, andito na kayo sa level 1. So, dito sa taas, I'm registering my old SIM. So, merong options.
So, I'm registering my old SIM, my newly bought SIM, minor. So, kayo na lang bahal mamili kung saan kayo dyan. Then, nationality, Philippines. ID card, so i-click nyo lang yung arrow down sa gilid para mamili kayo kung ano yung ID card na ipipresent nyo dito. So, ako UMID. And then, dito sa upload valid ID, so ito na nga. Pag-click nyo ng upload, so meron kayong 2 options tulad nito. Ayan. So, kung camera, yan, magpipicturean nyo ng on the spot yung inyong ID. So, kung browse naman, meaning nakapag-picture na kayo kanina. So, saan na tayo? Ayan. Then, kapag lumabas tong blue na to, yung may JPEG, meaning, na-upload na dyan yung valid ID. Next is yung inyong selfie. Ganun din. Same process pa din. Then, ID card number, yung card number ng inyong ID, then yung inyong first name, middle name. And then, kung wala kayong middle name guys, i-check nyo lang tong I have no legal middle name. Pero kung may middle name kayo, wag nyo yung checkan. Then, last name, then yung birthday nyo, month, day, year, then yung inyong sex or gender. Then, before nyo i-click yung next, double check nyo muna lahat. Wait lang. Double check nyo muna lahat kung tama ba yung na-input nyo at kapag okay na, i-click nyo yung next. Yan. Pag-click nyo ng next, ito na yung a-appear sa inyo. Level 2 na kayo. Meron dyan, house and lot number, street, village or subdivision, unit or floor, building, province, city, municipality, barangay, zip code, ayan. So, dito sa taas guys, kung wala naman kayong house or lot number, street, village, kung wala kayo dyan, wag nyo na pong lagyan. Kung ano lang yung meron kayo, yun po yung lagyan nyo. So, in my case, street lang yung meron kami dito sa probinsya, kaya yun lang yung nilagyan ko. Then, province, probinsya nyo, city, municipality, kung saan kayo, barangay, at yung zip code ng inyong lugar. So, kung hindi nyo alam guys yung zip code ng inyong lugar, pwede nyo i-search sa Google, i-type nyo lang doon. For example, taga Cebu kayo, i-type nyo doon sa Google, Cebu City zip code, and then a-appear ka agad doon yung zip code. Yan. Dito naman sa baba, yung alternate contact number. So, kung wala kayong ibang alternate na extra na number, ay i-type nyo din yung number na ni-register nyo ngayon. Tulad ko. So, itong number na tinype ko dito sa alternate contact number, ito rin yung ni-register ko ngayon. Then, email address. So, yung email address guys, dapat yung active na email address. Yung nakaka-receive ng message. So, before nyo i-next, ganun din, review nyo muna kung tama ba lahat. And then, pag okay na, click yung next. Ayan. And then dito lalabas na yung summary ng mga informations na in-input nyo. Yung inyong mobile number na ni-register, serial number, nationality, ID card, ID number, yan. Middle name, first name, last name, birthday, sex, address, yan. Then, itong dalawa na to guys, i-check nyo lang yan. Then, click yung next. So, pagkatapos nun guys, pagkatapos nitong step na to, okay na yan guys. Kung ito yung umappear sa inyo guys, meaning error, may problema, maybe marami kayong nakasabayan, mahina signal nyo, pero okay lang yan guys, kasi ito yung una kong pag-register na ganyan. Pero nag-try ako ulit, pag-try ko ulit, okay na. Pag ito yung umappear sa inyo, try lang kayo ulit. Then, ito na, kapag ito yung reply sa inyo guys, congratulations kasi nakapag-register na kayo sa talk and text. Yan, na-register na yung inyong SIM card. Ayan. So, ito sa baba yung control number. Huwag nyo din yung ipapakita guys. Kaya huwag yung isi-share kahit kanino yung inyong OTP code at saka itong control number ng naka-register na kayo, no? So, kapag ito yung umappear sa inyo, okay na yan guys. Na-register nyo na yung inyong SIM card. Ayan. So, ganun lang naman kadali guys mag-register. So, after nito, may magte-text ka agad sa inyo, I think around 2 minutes. Yan. 2 minutes at ito sasabihin na nga na
marireceive yung text from Smart na we have successfully received your SIM registration form. Your control number is, ayan. So, itong control number na to, tsaka ito, same lang. So, takpan nyo yan guys. Huwag nyo yung pakita sa iba. Ayan. And then, after 5 hours guys, kasi around 6 AM ako nakapag-register. And then, kaninang mga 11:30, naka-receive ako ng text from Token Text. Kasi sa Token Text guys, kapag nakapag-register kayo, meron kayong free 3 GB. Sa all sites and applications, meron ding only all net calls and text for 1 day lang. Ayan. So, nakakatuwa, diba? Ang laki ng magagawa ng 3 GB na yan. May pan calls and text pa siya to all networks. Ayan. So, after 5 hours yan guys, before siya nag-text, after 5 hours. Ayan. So, at ito pa guys, yung ilan sa mga impormasyon na kailangan nyong malaman tungkol sa SIM registration. Ito yung obligasyon ng mga subscribers. Unang-una, i-report ang kahit na anong pagbabago sa kanilang impormasyon. Iulat kung nawala o nanakaw ang SIM card. Sakaling mamatay ang subscriber, kailangang i-report ito ng kanilang pamilya o kamag-anak. Huwag basta-basta ibenta o i-transfer ng hindi pinoproseso ng provider. At may multang 100,000 pesos hanggang 300,000 pesos at 6 hanggang 2 taong pagkakakulong ang magbibigay ng maling impormasyon sa pagpaparehistro ng SIM. Ito naman ang obligasyon ng telco providers. Unang-una, magtatag ng ligtas na SIM registration platform. May 1 araw para ma-deactivate ang SIM matapos matanggap ang impormasyong namatay, nanakawan o magpapa-deactivate ang mga gumagamit. I-deactivate ang SIM na ginagamit sa panloloko o cybercrime. Protektahan ang personal data ng subscribers at huwag gagamitin sa ibang paraan. Sakaling ilabas ito, may multang 500,000 pesos hanggang 4 million pesos. Paano ang pagparehistro ng aking SIM? Una, bagong bili na SIM. Kailangang irehistro ang SIM para ma-activate at magamit. Letter B, kasalukuyang gamit na SIM. Mayroong 180 days at posibleng extension pa para irehistro ang SIM. Letter C, postpaid SIM, hindi na kailangang magparehistro, ngunit maaaring magpa-confirm ng detalyang inyong telco kung sakali. Letter D, OFW roaming SIM, pareho lamang ang sistema ng pagrehistro gaya ng regular na SIM. Paano kung wala akong valid ID sa ngayon dahil inaantay ko pa yung aking national ID? Ayon sa mga kinauukulan, tinatanggap nila ang printed copy ng digital na national ID habang wala pa ang physical na kopya. May limit ba sa dami ng SIM na maaari kong magamit? Walang limit. Walang limit ang dami ng SIM na maaari mong magamit. Ngunit, mahalaga ay iparehistro mo ito sa ilalim ng iyong pangalan. Ano ang gagawin ko kapag nawala ang aking cellphone na may SIM na nakarehistro? Kailangang i-report ito sa iyong network upang ma-block at ma-deactivate nila ito para hindi na magamit ng iba. May bayad ba ang pagpaparehistro? Wala po itong bayad. Libre po ang SIM registration. Ano ang mangyayari kapag hindi mo na iparehistro ang aking SIM bago ang deadline? I-deactivate ang SIM mo at hindi na magagamit upang makatext, tawag o surf sa internet at iba pang mobile service. Mayroon ka lamang 5 araw mula sa araw ng pag-deactivate upang ipa-reactivate ito. Bakit natin kailangang magparehistro ng SIM? Ginawa ang batas na ito upang tulungang mapigil ang pang-aabuso ng mga kriminal at scammer sa ating mga kababayan. Nilalayon nitong hadlangan ang mga SIM-aided crimes gaya ng bombing at terrorist activities, call and text scams, spam messages, bank fraud at disinformation sa bansa.
Pagpaparehistro naman ito ng mga foreign nationals, turista o sa may mga hawak na iba pang uri ng visa. Passport. Copy of the bio page and pages where the current visa is stamped or shown. Pangalawa, pruweba ng address sa Pilipinas. Example, booking in a hotel or other type of accommodation. In the absence thereof, an affidavit or letter from the owner of the house or residence where such foreign national will stay. Next, return tickets. Sample sa tinitirhang bansa o kahit anong ticket na nagpapakita or nagpapatunay na merong date at oras ng pag-alis sa Pilipinas. Agri-card, Agri or Alien Certificate of Registration Identification Card or Agri-card form from BIR or other types of official ID issued by any other visa issuing agency. Next, Alien Employment Permit na galing DOLE, School Registration at School ID. For persons of concern or POCS, the type of travel or admission document validly issued by the Department of Justice. Ang nakarehistrong SIM card ng mga dayuhang turista ay epektibo lamang sa loob ng 30 araw. Pero merong visa guys, merong ibang visa na walang expiration yung SIM registration nila. Ayan, so, ganun lamang guys, kadali magpa-register ng SIM. Kailangan lang natin ng load, oras, at pasensya. So, ayun lamang guys, yung aking video sa ngayon. Sana after nito mapanood ay may natutunan kayo at pa-favor na lang din po ako. Sana po ay huwag niyong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aking YouTube channel at pakiclick na lang din po ng bell sa gilid para kapag meron akong bagong upload na video ay ma-update or ma-notify kayo. At kung meron kayong mga katanungan guys ay i-comment na lang sa baba at kapag nakita ko yan ay replyan ko yan kaagad. And always remember guys, let's not only live for money. Let's live for things that truly matter, like love, family, peace, and serve of community. Ayun lamang po at maraming salamat sa panonood.